Yo guys, it's Sunday, August 13, 2023. So ngayon maaga ako matutulog. Hindi na maaga, 11 PM na. Kasi mamaya 3 AM kailangan makalis na ako dito sa Bulacan, papunta sa Banawe or Philippine Orthopedic Center sa may Banawe. Schedule ko bukas is 4 AM, dapat nandun na ako for surgery, ACL and meniscal tear surgery. So matutulog na ako guys, kailangan maaga ako magising mamaya. Yan, kakagising lang, mamaga pa yung ngipin ko. Pumunta na rin ako sa ospital. Dapat di ako malate kasi 4 dapat nandun na kami, 3 na, gabiyahe pa kami. August 14. Yan, 3:18 AM, August 14. Pantaway na kami sa Banawe Orthopedic. Kasama si wifey. Excited ako. Mabulalo. Ibubulalo na yung aking ligament. Medyo matagal-tagal na recovery to. Butin din to ng mga 1 month na ika-ika or 2 months. Depende sa recovery. Sa video kasi pwede lang kumulo ng picture. So guys, this is it. Pansit. Prepping na para dun sa nalalapit kong surgery. At maaayos na rin yung tuhod ko. Hindi ko na rin mako-cover yung pag-surgery sa akin kasi bawal yung video sa operating room. Guys, tapos ka na magpa-opera. Para ako si Tarzan. Hindi ako na-discharge dito ako sa sa ward. Dapat kanina pa ako nakalabas. Morning sakit. Kaya naayos na ng doktor yung yung ACL tsaka meniscus tear. Tingnan mo yung importante. And guys, Tuesday ngayon. Ngayon na kami nakalabas. Sobrang tagal namin dun sa admission sa may ward. Grabe pala dun. Sobrang sakit. Wala na yung painkiller. So ayan, ito na yung pain. Buti na nandiyan si Rica Fort. Thank you. Hi. Sabi ng doktor, pwede ko na daw ilakad. Pero parang ang sakit-sakit pa rin. Hello guys, welcome to my vlog. Ang sakit! Nakauwi na kami dito sa bahay. So, ayan, kailangan ko mag-diaper kasi hindi ka makakayi doon ng tatayo, hindi mo kakayanin. Sobrang sakit, sobrang pain yung naramdaman ko dito sa bagong yung surgery na to compared dun sa last surgery ko kasi mas masakit to, 2 procedure, isang meniscal tear tsaka isang ACL repair. So, kumuha pala sa hamstring sa likod, sa hamstring ng ligament para ilagay doon sa ACL. Kasi yung ACL ko daw, sabi ni Doc, tumiklop daw. Nakatiklop daw. So, kailangan ko umihi ngayon. Hindi na makapunta sa banyo, sobrang sakit. Sa damit ito. Open niya. Ang sakit. Yan. Oh, fuck. Ang sakit. Tapos may iyan ako. Ang hirap pala. Ang hirap. Ang sakit. Vlog pa mo. Ayaw ko na. Hello guys. First dinner ko dito sa bahay. So, pinagserban nila ako ng sa nilagang baka. Nilagang baboy. Nilagang baboy. Yan. So, sobrang pain.
Tingin ko ma-experience ko to 1 to 2 weeks na yung mga pang second week medyo okay na. Tatry ko makabalik agad kasi kailangan ko makalakad kasi baka tumigas yung legs ko. Hindi ko na may bend. At sobrang stress yung mga mata ko sa medication, antibiotic, doon sa surgery. So ito yung may experience nyo pagka na surgery kayo ng ACL tsaka meniscus tear. So hindi biro guys. So ingatan nyo yung legs nyo. Mas maganda kung i-weights nyo lagi para lumakas lahat ng area ng legs, lahat ng muscle, hamstring, quads, calves, hips, para hindi kayo madaling ma-injury. Sarap food mo. So guys, ito day 2. Pinilit ko talagang tumayo at sinubukan kong tumayo. Medyo wala ng pain kasi nung day 1, tinatry kong i-exercise siya ng tiptoe. So gagalaw-galawin mo yung legs mo para lumakas kagad yung muscle. Tapos itatry mong i-lift yung leg mo, parang leg raise. Yung injured knee, itatry mong i-lift ng straight para lumakas yung hips mo. Kasi yung muscle nung connected doon sa buong legs. So malaking tulong yun para ma-strengthen yung legs natin para magamit natin kaagad after no surgery. So ito, as you can see, talagang nakakalakad na ako. Gamit nga lang yung dalawang saklay. At medyo nawala na yung pain. Kailangan kasi try mo talagang maglakad para yung weight, yung tuhod mo masanay doon sa weight mo. Kasi yung unang-unang pinakamasakit yung tatayo ka gamit yung na-absorb lahat ng tuhod mo yung weight. So yun yung masakit na part. So yan, nag-try ako, nagsasayaw-sayaw pa ako. Pero mabilis para sa akin yung recovery ko kasi bago ako surgery, nag-weights na rin ako ng legs So napalakas nun yung muscle ko. Kaya siguro mas mapapabilis yun yung recovery ng legs ninyo or ng tuhod nyo. So ito naman, try kong walang saklay. So masakit pa siya para sa day 2. Tapos in-advise na rin ako ng doktor ko na magpa-therapy. Pwede na daw para ma-bend na yung legs kasi titigas yan Pag matagal kang di nagpa-therapy after surgery, mahihirapan kang i-bend yung legs. So, kailangan talagang kahit may pain, lakasan mo yung loob mo para lumakas kagad yung tuhod mo at makarecover. Shoutout nga pala kay Dr. Bengson, yung nag-surgery sa akin. Bearing daw Nabasa ko sa internet. Kailangan yung sa ACL, pagka first day, pwede ka na maglakad. Tapos kailangan mong lagyan ng weight para masanay na yung muscle tsaka yung knee nalalagyan ng pressure. So nung first ACL reconstruction ko kasi talagang takot ako maglakad. Sobrang sakit ng right leg ko kasi sobrang pain, alam mo yun. Pero ngayon pinilit ko kasi nabasa ko dun sa tapos sabi ng doktor pwede daw ako maglakad. Hindi kaya love kasi din left knee yung ngayon. Kaya pala dati si Dr. Canlas pinaglalakad talaga ako. Takot ako, first time ko na opera. So, medyo napatagal yung healing. Recovery. So, yung mga magpapa-ACL repair, malaking tulong yung after yung surgery, maraming ice, tas brace, tapos kinabukasan, kailangan itayo mo, exercise. Kailangan mo igalaw kasi mag-i-stiff, magiging limp yung legs mo magiging limp pagka hindi mo ginagalaw, tas takot kang gumalaw kasi masakit. So, kailangan puwersahin. Dito rin kailangan malakas yung mo. Mindset. Yung mental toughness mo, kailangan iset mo na yung mind mo na kailangan mo makalakad after na surgery. Kasi pag hindi, may stuck in the mud.